So magandang araw ulit mga busing, mga kaparmers, mga kasaging, magandang araw po, no? Sa video pong ito, babagi po natin yung mga konting kalaman po. Isa po dito yung gusto ko pong talakayin ay yung classification of soil po, no? Gaano ba ito kahalaga sa pagsasaging, na dapat malaman natin ang classification ng ating soil bago po tayo magtanim ng saging, mga boss. No, ito po isang mga fundamentals na dapat po nating unang malaman bago po tayo susugal sa pagtatanim ng saging, mga boss. Gusto ko ibahagi po, no, kung bakit kailangan natin malaman po yung mga classification of soil sa ating tataniman ng saging, no? Kasi po isa po yun sa malaking makakatulong po sa na hindi tayo magkakaroon ng problema, hindi tayo malulugi sa pagtatanim ng saging. So sa classification of soil po ay mayroon po tayo dyan na tinatawag na normal band of soil, na kailangan lang po na doon po tayo tatanim, no? Kasi po sa soil po kailangan natin sa pagsasaging, bali ang classification po ay kailangan lang po talaga natin malaman yung classification at ano yung karapat-dapat na lupa na dapat po sa pagsasaging. Kasi po sa classification of soil is tatlong soil lang po ang nagbaband sa ating lupa, no? So mayroon po tayo dyan na clay, mayroon po tayong sand at saka silt, no? So yun yung kadalasan po na soil type na nagbaband po sa ating lupa, no? Pang-apat na po yung organic material, pero hindi naman po siya classification of soil yung organic material po. So dyan lang po sa tatlo kailangan po natin malaman, no, kung ano po ang dapat nating matutunan po doon sa classification of soil, na para po magkaroon po tayo ng magandang pagpapatubo ng ating saging. So para po sa akin, sa aking mga karanasan at sa aking mga natutunan po, ay kailangan po tayo ng soil band na 40% sand, 40% silt at saka 20% lang yung clay, no? Yun po yung the best po sa pagtatanim ng saging. Kung yun po ang band ng inyong lupa, so ibig sabihin po nun ay mayroong capacity yung lupa para po sa pagsasaging. Para po malaman po natin kung ano po, no, ang classification ng soil po natin, pwede po tayo, hindi po natin ma-demonstrate po, mga boss, pero pwede nyo gawin po sa inyong sarili. Kukuha po tayo ng clear jar, so lagyan po natin yung, kukuha po tayo ng soil doon sa area na project po natin na taniman. So kukuha po tayo ng ilang portion doon, no? Saka lagay natin sa jar, lagyan natin ng tubig, saka lagyan po natin ng dishwashing liquid para po makatulong sa pag segregate po ng ating soil. So kung gagawin po yan, i-shake po nyo yan, saka hintayin po ng ilang minuto. So magsiseparate na po doon ang ating soil classification po, no? Separate po doon natin malalaman kung gaano karami ang sand, gaano karami ang silt, din gaano karami ang ating clay, no? So dapat po ang basihan po natin ay yung sinasabi kong normal band of soil na kailangan natin. Kasi sinasabi ko po ito kasi gusto po kung malaman ninyo po na hindi po talaga basta-basta po magtanim kahit saan, no, ng saging.
na hindi natin nalalaman kung ano yung band ng ating soil. Hindi naman po tayo pwede magtanim ng saging sa mataas na sand, no? Kung sakali man tatanim po tayo doon ay mayroon tayong problema na ma-experience po doon kasi yung sand po ay yan po ay hindi po nagho-hold ng water, no? Kung tag-init po ay magkaka-experience tayo ng dehydration, no? So kailangan yung tamang band po ng soil para po sa pagsasaging. So kung mataas naman po yung ating clay, no? So kahit i-research po ninyo, no, yung clay po ay hindi po talaga yun maganda sa mga tanim, no? Kasi po yung clay ay hindi yun pinapasukan ng oxygen, no? Hindi yun pinapasukan ng, wala siyang space para doon, compact po bali po yung clay, no? Holder siya ng water pero wala pong oxygen doon, no? Walang oxygen po, no? Kasi compact po. Kay kung 100% po na clay ay gagawin na lang po natin yun ng pot, no? Gagawin na lang natin yun ng taniman ng bulaklak, no? Kung 100% clay. So kailangan talaga malaman kung gaano karami ang clay, gaano karami ang sand, at gaano karami ang silt. So ang silt po ay pinakamabisang lupa po kasi holder po siya ng water, holder po siya ng nutrients, no? So mayroon siyang oxygen, no? Yung tatlong soil na nagbaband po ay kailangan po natin malaman yung percentage po sa bawat isa, no? Kung sakali po mataas ang silt sa lupa ay hindi naman po yun maganda po sa pagsasaging, no? Maganda yun sa rice field, no? Kung mataas po ang silt, no? So dapat mayroon sa pagsasaging malalaman natin kung ano po dapat ang tamang lupa na ating tataniman. Na huwag natin isugal yung pananim natin kung mataas ang sand saka mataas ang clay, mataas ang silt. So doon po natin i-identify kung tama po siya, kung tama po sa pagsasaging ng ating lupa, no? So sa pamagitan ng yung test jar po, no? So madali lang po yung computing kung gaano ka rami, no, ang ating classification of soil na nagbaban sa isang lupa, no? So yun lang po, no? Sana po nakabigay tayo ng kunting kaalaman doon sa ating soil classification po, dahil yun po ang fundamentals na dapat nating malaman bago po tayo tatanim ng saging po, no? So thank you for watching. Marami pa tayong gusto sabihin mga boss, so abangan po nyo ang mga ibang video po na magbibigay po tayo doon ng mga kunting kalaman po sa pagsasaging. So Taurus TV, no? Saging kalaman po, sana po masubscribe, share and like po ninyo at makapindot po yung notification bell para po ma-notify po tayo sa mga bagong mga video natin na makatutulong po sa mga farmers natin sa pagsasaging. Thank you for watching and good luck. God bless.